Okay, nandito na naman tayo, ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At palagi kong sinasabi na sa mga bago pa sa aking YouTube channel na huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas sapagkat ako'y 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor at gunsmith. Ngayon ay consultant na. Ayan, at Bago ako magpasalamat at bumati sa lahat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Raymond Vincent Cayetano. Okay, kamag-anak ko ito. Cayetano kasi ang middle name ko eh. Okay, kamag-anak. Ang sabi niya ay, masama din po sir, mabagsak ang magazine sa competition range. Nakikita ko na laging nababagsak ang magazine kada palit ng bago. Okay, may solusyon dyan at ating bibigyan din ng kasagutan yan dahil pinako ko na lahat ng mga katanungan ninyo ay ating sasagutin. Ayan, at bagong lahat ay gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng tumatangkilik sa aking YouTube channel. Tayo ay nasa 33,200 plus na at ako'y natutuwa. Nagagalak sa mga magaganda ninyong comment na marami kayong natututunan sa akin. Kaya ako'y lalong sinisipagan. At gusto ko lang gusto ko lamang i-shout out ang isa nating girl mechanic. Ayan. At ako'y natutuwa na may babae na natutong gumawa ng baril. Sa pamamagitan ng ating YouTube channel at sabi niya sa kapanonood niya ay nagawa niya yung kanilang mga baril na pang home defense. So siya ay car mechanic, ngayon na isa na ring gunsmith. Yan, ako'y natutuwa. At gayon din kay Hansel Evangelista na naging instant gunsmith ng kanyang mga tropa. Shout out sa mga taga OGP One Gun Pilipinas. Yan. Bulacan chapter. Yan. Nandiyan si Hansel Evangelista na naging gunsmith ninyo. At lagi daw siya nakakalibre sa mga pamerinda. Okay, yan. Ganyan din ako nung una. At nakakataba ng puso na may natututo sa atin. Kamukha ng ating lady mechanic. Shout out kay Chin Gutierrez. Ayan. Sana mag-enroll ka sa aking online class. I-message mo sa akin sa aking messenger para maisali kita doon at marami kang matututunan pa doon. Madadagdagan pa yan. Dahil doon, pwede ka magpakita ng mga picture. Dito sa YouTube, hindi ka pwede magpakita ng picture. Doon makakapag-share ng picture at saka ng mga video. Ayan. At doon sa katanungan ni kamag-anak, masama ba sa magazine ang laging nababagsak? Ay masama yan, lalo kung tumatama sa bato. Kasi pag maglalaro ka, hindi naman siminto yung paglalaroan mo. Minsan may bato doon, tatama ito. So masisira yan. Kasi pag bumagsak ang magazine, laging nauna ito. Ito nauna, lalo na kung yan ay may mga tirambala pa. Kasi ang mga shooter po, hindi man yan nag-uubos ng bala. Kasi ayaw nilang mag-tactical load. Kasi pag naubos ang bala niyan, ganito ang mangyayari. Yan, ganyan mangyayari. So, pag nagsaksak ng bala, ng bagong magazine, mag-release pa sila ng slide. Mag-release pa sila ng slide. Pero kung yan ay hindi pa ubos ang bala, pagsaksak mo ng diretsong putok na yan. Kasi hindi ka na magagamit ng slide stop. Ganun ang mga shooter. Ngayon, kung may bala pa yan, mas mabigat yan pag may bala pa. So, anong ginagawa ng mga shooter? Siya, ito, shooter ako, alam ko yan. Pero hindi nyo napapansin, ang mga shooter, may mga base pad, ang mga magazine. Okay. So, kahit hindi kayo shooter, hindi natin na nababagsak din yung ating magazine paminsan-minsan, hindi natin So, protection yung base pad. May nabibiling base pad na nilalagay dito. Sa mga 1911 nga, tinotornilyo pa dito.
At ang kagandahan pa ng may base pad, dahil medyo mabigat nga itong base, ito ang laging bumabagsak. Hindi man ito. Kung ito ang laging mababagsak niyan, mas malambot itong parte na to. Mas malambot yan. So, at ito, pag ito'y na-deform, konting deform lang ito, nakakaproblema na sa malfunction. Pag nadideform ito yung crimp na ganun. Pag ito'y nabagsak ng paganyan, mas delikado. Kaya mas maganda yung may base pad kasi pag may base pad, siguradong itong unang mababagsak kasi nga mas mabigat pag may base pad. At saka yung may base pad ay nakakatulong din ng pag-release ng magazine ng mabilisan dahil medyo bibigat nga itong parte ng base pad na ito. So yan ang doon. Yan ang kasagutan ko doon. Makakasira talaga. Lalo kung tumama sa bato, sa matigas na bakal. Sa matigas na bagay, itong parte na to, ito lang oh. Ito pa lang pwede mo nang masira yan. At ito'y naka-spot weld lang yan dyan. Pwedeng matanggal ito. Pwedeng matanggal yan kung laging nababagsak yan. Lalo kung halimbawa may laman pa itong mga 5 bala. Nabagsak yan, di mas mabigat. Siyempre, pag mabigat, mas malakas ang impact. So, ayan. Ang payo ko ay maglagay kayo ng base pad. Mura lang naman yun. Kinakabit yun. May tinotornilyo lang dito. Okay, meron naman sinasalpak lang dito. Okay. So, ayan. At sana ay may natutunan na naman kayo sa akin. Anong ilalagay? Base pad. Yun lang, base pad lang. Okay. Para, yun ay protection din sa mga magazine. Okay, sa mga hindi pa nakakaalam ng panlagay dito, base pad. May pang 1911, may pang high cap, may pang Glock, may mga sari-saring model yan na inyong mabibili. Makakabili kayo niyan sa online. Pagtanong kayo sa Shopee sa hindi ko alam kung saan nakakabili. Pero I'm sure sa mga gun store, meron yan. Hanapin lang ninyo. Madali lang ninyo search yan. Magazine base pad. Ayun. At simpleng tanong, simpleng sagot. Ayan, di na natin pahabain. Base pad lang naman Kaya, sana may natutunan lang kayo. At yung mga natutunan ninyo na yan, kahit maliit yan dagdag kaalaman din nga yan, sabi ng iba. Okay, maraming salamat sa inyong katanungan at maraming salamat din sa inyong sa panunod ninyo. Huwag ninyo skip ang mga ads para tayo makatulong sa ating mga beneficiaries. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Mag-iwan sa inyo ng God bless us all. Thank you very much.